Ito yung mga humabol sa trade sa 2025 season. Si Jusuf Nurkic ng Suns at 2026 first round pick na trade kapalit ni Cody Martin, Vasilij Micic at isang second round pick. So akala ko dito si Kevin Durant ang biggest trade na mangyayari pa sa deadline. Dahil sa report, blindsided si KD na kumukuha ng mga offer yung kanilang front office. Ayon pa kay Bob Myers, sinubukan pa ng Memphis na kunin si Kevin Durant sa trade na wala naman sila may offer na kapalit doon na magugustuhan talaga ng Suns. Saka umayaw din si Kevin Durant na pumunta ng Memphis. Panalo pa rin talaga doon si Bradley Beal dahil hindi siya natinag. Ngayon nagkaroon di umano ng issue sa locker room ng Suns na meron pang until May para mapapirma ng Suns si Kevin Durant ng 1-year contract. Sa mismong free agent, pwede siya makakuha ng 2 years. Base doon na inis na si KD na nilagay siya sa trade block. Sa Memphis naman, napunta si Marcus Smart sa Wizards kapalit ni Marvin Bagley at Johnny Davis para sa multi-team trade. Para yon di umano sa roster flexibility. Si Terrence Mann at Bones Hyland naman tinrade papuntang Atlanta Hawks kapalit ni Bogdan Bogdanovic at 3 second round pick. Injury prone na din si Bogdan na mayroon 10 points per game, 37 and 30% sa ngayon. Nasa 24 games pa lang ang nalalaro niya. Nakuha rin ng Clippers si Marjon Beauchamp mula sa Bucks kapalit naman ni Kevin Porter Jr. Ang isa pa doon, sinama si DeAndre Hunter ng Hawks papuntang Cavaliers kapalit ni Caris LeVert, George Niang at 3 second round pick ulit. Dapat ito yung kinuha ng Clippers eh. Si Hunter pa naman yung isa sa best 6-man ngayon ng NBA na merong 19 points, 3 rebounds, 46 and 39%. Imbes na magpalakas yung Atlanta, parang nagbawa sila ng player at kumuha ng mga second round pick na kapalit. Mukhang nasa rebuild na rin ang Atlanta Hawks. Si Trae Young naiwan pa rin sa team pero questionable na ang magiging status niya sa offseason. Kung bibitawan na rin siya ng team, pwede na rin kasi siyang pumirma ng another contract kasabay kasi yun ni Luka. Mga minor trade na lang yung nangyari sa last 8 hours bago yung deadline. Ang pinakamalas na player dyan si Dennis Schroeder. Bago kasi na naman ang record niya. Sa loob kasi ng 48 hours na trade siya ng 3 beses. After to ng comment niya parang mga alila di umano yung mga player kapag deadline. Hindi kasi siya matahimik. Comment ng comment. Hindi naman niya kagaya si LeBron na bigating player. Kaya ayun, 3 beses siyang na-trade. Hindi pa naman kasi approve ng NBA yung ginawang trade ng Golden State na nalipat itong si Schroeder papuntang Miami na kinuha naman ng Jazz na muntikan pa siyang ma-buyout tapos dito naman pumasok yung Detroit na nasagip tuloy si Schroeder. Dahil kung na-buyout siya ng Jazz, balik na naman siya sa lower contract or minimum contract. Tulad na nangyari dati sa Lakers na nag-comment siya about dun sa contract na tinatanggi niya yun. Na yung Boston nag-offer lang na mababang kontrata tapos tinrade sa Rockets at na-buyout din. Si Ben Simmons naman yung unang player na posibleng ma-buyout after ng deadline. Mostly kasi on tax consideration para sa Brooklyn. 2 teams agad na nakaabang sa kanya after ng buyouts, ang Clippers at yung Cavaliers. Ang Denver Nuggets hindi gumawa ng trade bago yung deadline. Stick pa rin sila sa kanilang lineup ngayong season. Agad kasing tinorn down ni Coach Mike Malone na hindi nila iti-trade si MPJ. Lalo silang mapapalaban ngayon sa West dahil nag-improve yung mga teams tulad ng Sacramento, Golden State na rin, sama ko na San Antonio at syempre yung merong biggest trade ang Win Angeles Lakers. Ang pwedeng abangan doon ng Denver yung mga buyout players. Ang iniintay nila makuha si Bruce Brown na naging kasama rin nila sa championship run nila dati. May rule pa na kapag lagpas sila sa second tax apron, hindi sila pwede makapag-sign ng buyout player. Pero yung Nuggets above pa sa second tax apron. Ang Lakers merong natitirang 3 million sa second tax apron pero negative 6 million na sila sa first tax apron. So sa lahat ng team to kapag lagpas ng first tax apron, hindi makakapag-sign ng player mula sa buyout kung merong previous contract na $12.8 million. Kung si Schroeder na buyout, hindi siya makukuha ng Lakers. Ganon din si Bruce Brown pati si Brandon Ingram. Kahit si Ben Simmons kung ma-buyout, hindi rin siya pwedeng kunin. Or kahit sino mga player na ma-buyout ngayon na merong kontrata na 12.8 million, hindi sila makukuha ng LA. Pero para makapag-sign ng buyout player na lagpas $12.8 million yung Lakers, kailangan nilang magbitaw ng player.